Isa sa mga suspect sa nangyaring pambobomba sa gym ng Mindanao State University arestado. Video bago ang pagsabog inilabas na ng mga otoridad. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan ng pagkakaisa at suporta mula sa employers, mga trabahador at stakeholders para mabilis na makarecover ang labor market sa likod ng hamon sa ekonomiya. Pagpapalakas sa sektor ng manggagawa, isa sa mga pangunahing target ng Marcos Jr. administration. Philippine Coast Guard tutulong para mapanagot ang Chinese flag bulk carrier na bumangga sa bangka ng mga mangingisdang Pinoy sa Occidental Mindoro. Mga eksperto, nilinaw ang sakit na walking pneumonia. Los Angeles Lakers at Indiana Pacers magharap na sa in-season finals ng NBA. PTV shows pinarangalan sa Anak TV Awards. At mga video ng hirit ng mga empleyado sa Christmas bonus viral sa social media. Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, hindi tumitigil si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maging ang miyembro ng kanyang gabinete para baiangat ang estado ng bawat Pilipino. Kabilang na dyan ang pagbibigay ng trabaho para sa patuloy na pagsigla ng ekonomiya. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Remarkable progress o kapansin-pansing pag-unlad ang nakamit ng bansa. Ito ang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang Instagram post. Kasunod ito ng aniyay pagbaba ng unemployment rate sa bansa sa 4.2% nitong Oktubre, ang pinakamababa mula noong April ng 2005. Kasabay nito, ang pagbaba rin ng inflation sa 4.1% nitong November 2023. Ayon kay President Marcos, nagpapakita ito na milyon-milyong mga Pilipino ang nakahanap ng mga bagong oportunidad. Patunay din ito ng pag-isikap ng gobyerno na maging conducive o kaaya-aya ang bansa para sa trade and investment. Una nang sinabi ng economic team ng Pilipinas na tuloy-tuloy ang bansa sa pagkamit ng economic at social transformation. Inaasahan din dito ang ambag ng mga investor na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa bansa, lalo na ang mga bansang pinuntahan ni Pangulong Marcos at gustong tumulong tungo sa pag-unlad. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na sa pagsuporta ng sambayanan, magpapatuloy ang pagkataguyod sa isang matibay at masaghanang bagong Pilipinas. Si Finance Secretary Benjamin Diokno sinabi na magpapatuloy ang nasimula ni Pangulong Marcos na pagpapababa pa sa unemployment rate. Inaasahang nakatulong dito ang upskilling o pagtuturo ng mga bagong kaalaman at kasanayan sa mga manggagawang Pilipino. Bagay na isa sa mga layunin ng naging pagpirma noon ni President Marcos sa Trabaho para sa Bayan Act. Halimbawa rito, ang mga overseas Filipino worker o OFW na nais bumalik sa bansa at muling manirahan na sa Pilipinas. Ayon sa pamahalaan, 5 major industries ang nagtala ng pinakamataas na pag-angat ng employment rate ng bansa. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office, nakasaad na nangunguna rito ang wholesale and retail trade, repair o pagkukumpuni sa motor vehicle at motorsiklo na sinunda ng agriculture at forestry. Nariyan din ang accommodation, food service activities, public administration and defense, at ang compulsory social security at ng sektor ng edukasyon. Alan Francisco, para sa Bayan. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga employer, mga empleyado at iba pang stakeholder na manatiling nagkakaisa sa pagtataguyod ng full recovery sa labor market sa gitna ng economic challenges. Kumatawan si Executive Secretary Lucas Bersamin kay Pangulong Marcos Jr. bilang guest of honor at keynote speaker sa DOLE at 90 Stakeholders Night. Gabi ng parangal at pasasalamat na ginanap sa PICC kagabi. Inikahit ng Pangulo ang mga stakeholders sa pagtataguyod ng mas maraming trabaho
tungo sa isang bagong Pilipinas. Dapat anya magtulungan upang maisulong ang mas maraming dekalidad na trabaho na magpapaunlad sa buhay ng mga Pilipino. Pinuri rin ng Pangulo ang DOLE sa pagdiriwang nito at pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. As a nation that takes pride in our globally competitive workforce, we count always on the role of DOLE in securing their rights, welfare, and empowerment. The feats you have achieved and the challenges that you have overcome these past 9 decades have turned you into a reliable arm of government in meeting the needs of our workers, both here and abroad. As you recognize the outstanding service of your officials, employees, and stakeholders through this event, I trust that you will also renew your commitment to ensuring the legal, humane, and dignified working conditions for our Filipino workers. Sama-sama po nating tuparin ang pangako ng isang bagong Pilipinas para sa lahat, kabilang ang ating mga mahal na manggagawang Pilipino. Mabuhay ang DOLE, mabuhay ang ating lakas paggawa. Otoridad ang CCTV footage ng mga pangyayari bago maganap ang pambobomba sa Mindanao State University. Kabilang sa mga nakunan ang 2 suspect. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa inilabas na CCTV footage ng AFP noong araw nang maganap ang pambobomba sa Mindanao State University, bandang 6:09 ng umaga makikita ang pagpasok ng isang lalaki na nakaitim na jacket. Makalipas ang 6 na minuto ay lumabas naman ito. Bandang alas 7 ng umaga, isa pang lalaki na nakaputi ang makikita at may bitbit na bag. At tila kakilala nito ang lalaking nakajacket na unang nakita sa CCTV na pumasok uli sa loob ng gym. Lumabas naman ang nakaputing lalaki, hindi na nito bitbit ang bag at tila may pinindot sa hawak nitong cellphone. 7:12 AM naganap ang pagsabog. Ang nakita sa CCTV na pagpindot na lalaking nakaputi sa isang cellphone ang pinaniniwala ang nag-trigger sa pagsabog ng 60mm mortar na improvised explosive device base sa mga fragment na nakuha. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar ang isa sa mga sospek na kinilala sa alias na Jaff o Kurot. Naharang umano ang sospek sa isang operasyon ng pulisya at militar sa Barangay Dulay Proper, Marawi City. Ayon sa AFP, si alias Jaff o Kurot ang sinasabing nakita sa CCTV na may bitbit na bag at isa sa mga kasabwat sa naging pagpapasabog. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na ang pagkakaaresto sa sospek ay nagpapakitang seryoso ang gobyerno sa paghuli sa mga nasa likod ng pagpapasabog laban sa mga inosenteng sibilyan upang maiwasan na mangyari muli ang mga ganitong insidente. Tiniyak din ng AFP na patuloy nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin na protektahan ang bawat Pilipino. Sabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., maigting ang mga ginagawang hakbang para matugis ang lahat ng sospek sa pagpapasabog. Hindi lamang ang mga persons of interest at kung sino pa nasa periphery na may kinalaman dito. In the meantime naman, pinag-iigting ang mga operations sa area, heightened alert sa Mindanao. Dito naman po sa NCR, talagang nagmamasid po kami at sa lahat ng urban areas. No? Joint po ito ng PNP at ng AFP. So tuloy-tuloy po ang ating operations and law enforcement operations sa lahat po ng bagay. Patrick De Jesus para sa Bayan. Desididong imbestigahan ni Senator Ronald De La Rosa kung nagkaroon ng pagsablay sa Intel kaugnay sa nangyaring pambobomba sa Mindanao State University Gym sa Marawi. Ito ay sa likod ng pagpuri ng mga senador sa mga security official dahil sa mabilis na pagkakahuli ng isa sa mga suspect. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Pinuri ng ilang senador ang mga security officials sa ulat ng pagkakaaresto sa ilang suspect sa MSU bombing sa Marawi City. Ayon kay Senator Amy Marcos, binabati niya ang mga alagad ng batas at inihimok silang magpatuloy hanggang sa matunton ang utak sa nangyaring karumal-dumal na krimen. Nanawagan siyang magsama-samang pagtulungan ng isang pangmatagalang kapayapaan at anyay tunay na kaunlaran sa Mindanao. Huwag anyang pahintulutan ang mga anyay korap na opisyal na gamitin ang trahedya para sa kanilang pansariling interes, para sa kanilang kapakanan. Si Senator Coco Pimentel naman, hinikayat ang mga otoridad at ang pamahalaan sa mabilis at malalimang investigasyon sa nangyaring pambobomba sa Marawi.
Sundanaan niya ang mga ebidensya. Pinaalala rin ng senador na ang mga nasasangkot ay mananatiling inosente, maliban na lang kung mapapatunayang guilty. Sabi naman ni Senator Bato de la Rosa, ang isa sa pwedeng maimbestigahan nilang mga senador ay kung may sabit sa intelligence. Most likely kasama yan. Kasama yan. Dahil nga, lives have been lost, di ba? Isa yan sa tutukuyin ng ating Senate hearing. Para lumulabas na there is no failure of intelligence. Kasi may mga naunang balita na patungkol dito, may mga balak silang gagawin. Pero yun nga, baka mayroong failure to appreciate intelligence or to failure to perform security preparations based on the intelligence. Daniel Manalastas, para sa Bayan. Ipinaliwanag ng isang eksperto kung ano nga ba yung sakit na tinatawag na walking pneumonia at kung paano ito mapipigilan sa pamamagitan lang ng pagsunod sa simpleng health protocol. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Tulad ng Department of Health o DOH, pinawi din ng ilang eksperto ang pangamba ng publiko kaugnay sa Mycoplasma pneumoniae o mas kilala bilang walking pneumonia. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Dr. Ron Ginsolante, isang infectious diseases expert na curable at may iwasan ng infection sa pamamagitan lang ng pagsunod sa minimum public health protocol. Pero bakit nga ba tinawag na walking pneumonia? Well, the nature and the course of the infection, yung Mycoplasma pneumoniae, is so mild to the point that a lot of those patients na merong ganitong klaseng pneumonia are not in the hospital, not so severe to the point na talagang naglalakad lang. And it's a self-limited type of a bacterial infection, except in rare cases na talagang minsan, especially the vulnerable population, magiging severe. But in general, this is a very mild type of bacterial pneumonia. Mula Enero hanggang Nobyembre ay may 4 na kaso ng walking pneumonia sa bansa. Pero lahat ng mga ito ay gumaling na. Sabi pa ng mga eksperto ay hindi kakaibang virus ang Mycoplasma at isa lamang na common pathogen. Bagamat ang Mycoplasma pneumoniae ay maaring magdulot ng ubo at pneumonia, tiniyak ng mga eksperto sa publiko na maaring maharang ang respiratory pathogens sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask, maayos na ventilasyon at vaccination. Most of the time, the symptoms will only be longer, kagaya ng mga between 7 to 10 days. And in some patients, it can really last up to 2 weeks, no? But most of the time, we don't need an antibiotic for this. That's why we call it about walking pneumonia. It's so common during this time, no? And this infection has been with us for so many years now. Ngayon lang natin nabigyan ng pansin. Nauna nang sinabi ng DOH na walang pinipiling edad at lahat ay maaaring mahawa ng walking pneumonia, partikular na ang mga mahihinang immune system at mga nakatira sa mga masisikip na lugar. Most of the time, since a lot of patients will recover, but there are populations, kagaya ng mga bata na less than 5 years old, and those who are 65 years old, ito yung tinatawag natin ng mga vulnerable population that if they will get this type of pneumonia, there is a possibility that it can go to severe, no? Ryan Lesiges, para sa Bayan. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na gawing inspirasyon ang kwento ng Immaculate Conception sa pagharap sa mga pagsubok. Sa pagunita ng Feast of the Immaculate Conception of Mary ngayong araw, sinabi ng Pangulo na naway makatulong ito upang magkaroon tayo ng lakas na harapin ang anumang hamon. Dagdag pa niya, sana'y makatulong din ang okasyong ito upang mapatatag ang ating pananampalataya at magsilbing inspirasyon para maging mapagbigay sa mga nangangailangan. Nanawagan din si Pangulong Marcos ng panalangin sa sambayan ng Pilipino para gabayan ang ating bansa sa paglalakbay sa inaasam na bagong Pilipinas. Balitang sports muna tayo. Nagsagawa ng isang basketball clinic para sa mga children with intellectual disabilities ang Samahang Basketball ng Pilipinas at Special Olympics Pilipinas. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports.
Mula sa pagtutulungan ng Samahang Basketball ng Pilipinas at Special Olympics Pilipinas, isang basketball clinic ang isinagawa para sa mga children with intellectual disabilities noong Huwebes sa Barangay Santa Cruz sa Pasig City. Ito ay alinsunod sa pinirmahang Memorandum of Understanding sa pagitan ng FIBA Foundation at Special Olympics International noong Setyembre na layong itaguyod ang inclusive environment sa larangan ng palakasan. Ilan sa mga national team coach ang nakiisa sa nasabing basketball clinic sa pangunguna nila Gilas Pilipinas Women Head Coach Patrick Aquino at Gilas Pilipinas Men's Team Assistant Coach Jongoy Chico. Naging kinatawan ng SOP ang kasalukuyang program director na si Kay Justin Samson at ang national director na si John V. Amido. And yesterday is the kick-off of our activity kasi yung goal talaga is to really widen our reach in terms of grassroots and inclusive basketball program across the country. Sinigurado rin ni Amido at ng SOP na bago isagawa ang programa ay sumailalim muna sa isang disability sensitivity training ang mga basketball coaches ng SBP. It's really essential for us to really make sure na yung mga coaches natin, though they are already professional coaches, but they have to be equipped on how to properly manage and coach our special athletes. Bukod sa basketball, target din ng SOP na mas palawakin pa ang kanilang inclusive programs kasama ang iba pang national at international sports associations. Kumbaga, the technical expertise sa kanila yun wala naman sa amin yun. So we just work together, complement our efforts and our strengths and weaknesses so that we could be able to really make sure that we provide the best, inclusive sports programming for our athletes. Samantala, nagpaabot din ng pasalamat si SOP Chairperson at National President Akiko Thompson Guevara kay President Al Panlilio at sa SBP para sa nasabing proyekto. Darilo Clares para sa Bayan. Maghaharap ang Indiana Pacers as Los Angeles Lakers sa finals ng inaugural NBA in-season tournament na gaganapin sa darating na linggo sa Las Vegas, Nevada. Magiging kinatawan para sa Eastern Conference ang Indiana Pacers na tinalo ang Milwaukee Bucks sa kanilang match kanina 128-119. Nagpatuloy ang kahangahangang laro ni Tyrese Haliburton matapos makapagtala ng double-double output na 27 points at 15 rebounds. Samantala, nag-ambag si Miles Turner ng 26 markers at 10 boards. Sa Western Conference naman, tinambakan ng Los Angeles Lakers ang New Orleans Pelicans 133-89 para umabante sa championship round. Isang all-around game ang ipinamalas ni LeBron James na nakapagposte ng 30 points, 8 assists at 5 rebounds. Bukod sa NBA Cup trophy, lahat ng manlalaro ng magwawaging koponan ay makapag-uwi ng cash prize na $500,000. Marami pa tayong balitang sports, kaya tutok lang, Bayan. Nilinaw ng Foreign Affairs Department na nasa maayos na kalagayan ng mga binihag na Pilipinong seafarer sa Red Sea. Iginit din ng ahensya na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para mapauwi ang mga ito bago magpasko. Yan ang ulat ni Luisa Eriste. Mula ng bihagi ng Houthi rebels ang 17 seafarer sa Red Sea, ang gobyerno wala nang tigil sa layong mapauwi ang mga Pinoy sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mayroon na silang target na panahon para ma-repatriate ang mga seafarers at ito ay bago magpasko. Maganda sana para magkaroon naman ng maligayang Pasko yung mga kamag-anak sa Pilipinas. Pangako po namin sa DFA, kasama yung mga ibang partners tulad ng DMW at OWA at ibang agencies, ginagawa namin ng paraan. Hindi lang namin mabibigyan lahat ng detalye para siguro din natin protect natin yung safety ng ating mga seafarers. As I said before, we will get them out. Pero ngayon pa lang, nakakausap na ng mga seafarers ang kanilang mga kaanak. Tiniyak din ng DFA na hindi sinasakta ng Houthi rebels ang mga bihag at nakakakain sila ng ayos kahit pa sila ay nasa barko at ngayon ay nasa port sa Southern Yemen. Unti-unti na silang nagkakaroon ng contact with the families. Sinabi ng Houthi rebels sa ating mga contacts na matatawagan nila, makukontak ng mga seafarers yung mga pamilya nila. At totoo naman, one by one nakakakontak para bigyan ng kumpiyansa naman yung kanilang mga kamag-anak na buhay sila.
Sabi naman ni De Vega, katuwang na nila ang iba't ibang bansa sa pagpapauwi sa mga Pinoy. Sa gitna rin kasi umano ng negosasyon sa mga rebelde, natukoy nila na hindi pera ang hinihinging kapalit ng Houthi para pakawala ng lahat ng bihag dito. Nais nila ang pagkilala na sila ay isang lehitimong grupo, pero nahihirapan lang makipagkasundo dahil ikinokonekta ng Houthi sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas ang kanilang ginawang pang-hijack. Walang hinihinging pera sa atin. Wala. At kung meron man, yung mga ship owners yung responsible dyan, no? I mean, we don't pay ransom, no? Pero hindi ransom ang hinihingi nila nga they want to send a political message. So, through our partners in the region, we're telling them na, okay, nakuha natin yung mensahe nyo. Ngayon, kailangan, batay sa international law, pakawalan ninyo yung aming mga seafarers, no? Habang patuloy pa rin naman ang negosasyon sa Houthi rebels para mapauwi at mapakawala ng mga Pilipino, tiniyak ng DFA na nabibigyan pa rin ng sahod ang mga bihag na seafarers. May naghihintay din na tulong ang pamahalaan sa pagbabalik sa bansa ng mga bihag. Luisa Erispe, para sa Bayan. Ilang araw bago ang Pasko, ibinida ng Partidong Lakas CMD ang kanilang pagkakaisa sa kabila ng iba't ibang issue ngayon. Sa Christmas party ng partido, makikitang magkatabi pa sina House Speaker Martin Romualdez na siyang party president at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na chairman emeritus naman. Kasama rin nila si Lakas CMD Chairman Senador Bong Revilla at iba pang House at Senate leaders na miyembro ng partido. Kamakailan lang napaulat ang umano'y lamat sa samahan ni Romualdez at Arroyo nang mapatalsik ang Pampanga Congresswoman sa kanyang posisyon bilang Deputy Speaker matapos niyang hindi pumirma sa resolusyon na nagpapakita ng suporta kay Romualdez. Pero paulit-ulit nang nilinaw ni Arroyo na buo naman ang suporta niya kay Romualdez at nasa abroad lang siya noon, kaya hindi siya nakapirma sa resolusyon. Sa naturang Christmas party naman, inimok ni Speaker Romualdez ang kanyang party mates na patuloy na magkaisa at sumuporta sa mga adhikain ng administrasyon para sa isang maunlad na Pilipinas. At susunod, West Philippine Sea Christmas Convoy aarangkada na. At silipin natin ang Giant Christmas Park Display sa Ortigas sa Pasig City. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan entero ang Luzon. Da kami, di mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Nakipag-ugnay na ang Philippine Coast Guard sa China kaugnay sa umano'y pagbangga ng isang Chinese flag bulk carrier sa isang bangkang pangisda sa Paluan Occidental, Mindoro. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, tinutukoy na nila ang kinaroroonan ng barkong MV Taihang 8 na papunta ng Indonesia nang mangyari ang insidente noong December 5.
May nakalatag na aniyang protocols para sa paghabol sa maritime offenders kasama ang Coast Guard ng ibang bansa. 5 mangingisdang Pinoy ang nirescue matapos salpukin at tumaob ang kanilang bangka. Samantala, nagpahatid naman ng tulong ang PCG sa pamilya ng mga mangingisda na nawala ng kabuhayan dahil sa nangyayari. Dumating na sa El Nido, Palawan ang mga volunteers sa isasagawang West Philippine Sea Christmas Convoy. Sa panguna ng Atin Ito Coalition, nasa 40 volunteers mula sa Maynila ang nasa Palawan. Dala ang mga donasyon at supply na nakatakdang ibigay sa mga tropang nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Maliban sa Ayungin Shoal, pupunta rin ang Christmas Convoy na bubuin ng nasa 40 na mga bangka sa Patag at Lawak Island. Layo ng nasabing convoy na ipakita ang pagkakaisa ng mga sibilyan sa pag-iit ng ating karapatan sa rehiyon na ngayon ay nababalot ng kontrobersiya dahil sa mga aktibidad ng China. Nagpautang ng nasa 200 milyong dolyar ang Asian Development Bank sa Pilipinas upang suportahan ang pagbuo ng climate resilient infrastructure ng pamahalaan. Ang naturang utang ay gagamitin upang pondohan ang mga kalsada, tulay, transportasyon at mga flood risk management projects ng gobyerno. Ang ADB ay tutulong sa pagpapatupad ng mga proyektong ito sa pagkipagtulungan ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways. Nagtalaga ng kabuuang $8.4 billion ang ADB para sa mga proyekto ng transportasyon sa Pilipinas. Nagbubukas na ng satellite offices ang Philippine Heart Center sa ilang rehiyon sa bansa para sa mga pasyente sa labas ng Metro Manila. Samantala, nakatanggap naman ng maagang pamasko ang mga batang may sakit sa puso sa nasabing pagamutan. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Madalas mabalitaan na ang mga matatanda ang tinatamaan ng sakit sa puso. Pero iba sa karanasan ni Julius, 11 taong gulang, na pinanganak na may butas sa puso. Pero magandang balita dahil naoperahan na siya. Pero bago yan, hindi naging ganun kadali para sa kanyang magulang. Kasi po, nung since birth po, 6 months pa lang po siya sa tiyan ko, natuklasan po namin na may butas na po siya sa puso. Actually po sa PGH po kami dati, ang tagal po namin naghintay. Tapos nung sabi po sa akin ng doktor, kailangan siyang operahan pagkalabas, pero hindi po siya naoperahan agad. 9 years po. 9 years old siya bago siya naoperahan. Nawala na nga po kami ng pag-aasa. Kwento ng nanay ni Julius, kumpara dati, mas marami na siyang mga aktibidad na nagagawa ngayon. Doktor po. Kung ang bata. Sobrang happy po. Kasi nagagawa na niya po yung hindi niya nagagawa dati. Yung pagsiswimming, lalo na mahilig siya sa tubig, naglalaro na siya, nakipaghabulan na siya sa mga kaklase niya, sa mga kaibigan niya. Dati, tapos pagka bumababa siya sa bahay, kunting lakad lang. Ngayon, active na siyang kumilos. Actually po, itong anak ko ngayon, pag may nakikita po siya na may sakit, tumutulong din po siya. Yung baon po niya, inahati niya. Magandang balita naman ang inanunsyo ng Philippine Heart Center dahil nadaragdagan pa ang mga satellites nila. Meron na rin sa Davao, Cebu, Iloilo at marami pang iba. Definitely. Lalo na sa isang mahirap na pasyente, maghanap ng tirahan dito. Kailangan may pocket money ka for your food. Kung doon sa kanila, makalapit sila sa barangay captain, sa mayor, sa gobernador, sa parish priest, sa kapitbahay na generous. So, hindi kasing hirap. Nagtungo rin kanina si Senator Amy Marcos sa ospital upang magbigay tulong at kasiyahan sa mga bata at kanilang mga magulang. Napakamahal ng open heart surgery at napakaselang, kaya nagpapatulong tayo dito. Sabi ko nga, 2 kong anak, pinanganak na may butas ang puso. Naging kaibigan ko na sa kapupunta sa doktor, sa kakatreatment at sa kakabili ng gamot, yung ibang nanay.
kami pinalad at kusang nagsara yung butas sa puso ng mga anak ko. Pero yung mga kaibigan kong mga nanay, hindi ganun kaswerte, di maubos maisip kung anong gagawin nila para ma-afford yung open heart surgery, makapunta sa doktor, makabili ng gamot. Kaya dahil pinagpala nga kami, blessing na blessing kami, pagkaswerte namin, eto na lang gagawin ko para sa mga nanay. Daniel Manalastas para sa Bayan. Samantala, itinalaga ni Bangsa Boro Autonomous Region at Muslim Mindanao Chief Minister Ahod Ibrahim si Shah Elijah Dumama Alba bilang bago nilang Minister ng Interior and Local Government. Itinalaga si Dumama Alba kasunod ang pagbibitiw ni Attorney Nagib Sinarimbo. Bago may talaga naupo si Dumama Alba bilang Attorney General ng BARM at concurrent chair ng Committee on Rules. Pumirma naman ang kasunduan ng Pilipinas sa World Economic Forum para sa pagprotekta sa kalikasan. Ayon sa Presidential Communications Office, magbibigay daw nito para sa pagbuo ng National Blue Carbon Action Partnership o NBCAP na layong palakasin ang ecosystem sa mga baybayin sa bansa, magkaroon ng blue carbon conservation at mapigilan ang epekto ng climate change. Sabi naman ni DENR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga, sa pamamagitan ng ganitong partnership ay mapapadali ang whole of society approach para sa pagkakaroon ng blue carbon community resilience na magbubukas sa potensyal ng Pilipinas para makapagbigay ng climate solution na nakabase sa kalikasan. Namahagi naman ang DA, Department of Agriculture, ng 400 milyong alaga ng farm equipment at makinarya para sa benepisyaryo ng Farmer Cooperative sa Nueva Ecija. Ito ay sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program o RCEF, kung saan pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel ang formal na paggawad ng mga makinarya sa 88 na mga FCA at LGU beneficiaries. Bukod naman dito, pinasinayan din ang bagong Agriculture Machinery Design at Prototyping Center or AMDPC ng PhilMec sa lalawigan na inaasahang makakatulong sa pagtugon sa problema ng agri at fisheries sector sa rehiyon. Ulat Sports ulit tayo. Muling nagsama-sama ang ilang mga dating manlalaro ng unang Metropolitan Basketball Association o MBA champions na Pampanga Dragons makalipas ang 25 taon. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy ng PTV Sports. Kabilang sina Ato Agustin at Long David sa mga dating manlalaro ng Pampanga Dragons na nagsama-sama sa San Fernando, Pampanga para ipagdiwang ang ika-25 anibersaryo ng koponan. Ayon kay Dragons former team manager Gil Cortez, hindi itong unang beses na nagsama-sama ang dating mga manlalaro. The first one was in 5 years ago, in 2018. Buhay pa si Coach Harik noong that time. So everybody nakapunta naman. But there are some players that weren't able to make it because they're now residing in the States and some are in Canada. Ibinahagi rin ng dating bigman ng koponan na si Long David ang naging karanasan nito hanggang sa huling segundo ng kanilang finals match kontra sa Negros Slashers. Last mga dying seconds, no, yung lamang sila ng isa, tapos binigay sa akin yung bola na foul counted ko, 3-point play. So lumamang kami ng dalawa and yun ang turning point namin. Para naman kay former guard at dating PBA player and MVP na si Ato Agustin, malaki ang naging kontribusyon ng mga taga-Pampanga para makuha nila ang unang kampyonato sa NBA. Yung confident kasi, pagka home court ka, siyempre, di ba, nandiyan yung mga suporta, nandiyan alam mo ng mga Kapampangan talaga. Yan. Pagdating sa basketball, talagang diehard talaga sa basketball mga Kapampangan. Sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng NBA champion teams, hindi lang lakas at tapang ang nagpatatag sa mga players, kundi ang samahan na nabuo sa paglipas ng panahon. Bernadette Tinoy para sa Bayan.
Sa volleyball, panalo ang Creamline Cool Smashers sa Game 1 ng Premier Volleyball League Second All-Filipino Conference Semifinal Round. Tinalo ng Smashers ang Cherry-Tigo Crossover sa score na 25-18, 27-25 at 25-22. Nagpakawala naman si Smashers outside hitter Gemma Galanza ng 17 points na may 9 excellent receptions. Samantala, panalo rin ang Signal HD Spikers kontra Choco Mucho Flying Titans sa set score na 3-2. Magbabalik pa ako para sa iba pang sports balita. Muling kinilala ang ganda ng Pilipinas na talaga namang minahal ng buong mundo. Sa katunayan, 4 na parangal ang nasungkit ng Pilipinas sa World Travel Awards 2023 sa Dubai, UAE. Kabilang dyan ang Global Tourism Resilience Award, World's Leading Dive Destination at World's Leading Beach Destination. Kinilala naman ang lungsod ng Maynila bilang World's Leading City Destination. Tunay ngang ang ganda at saya na alok ng Pilipinas sa lokal at dayuhang turista talagang mapapa-hashtag I Love Philippines ka. Samantala, ibinaba na ng PHIVOLCS ang alert level ng Bulkang Mayon. Mula sa alert level 3, nasa alert level 2 na ito ngayon dahil sa pagbaba ng mga aktibidad ng bulkan. Kabilang sa mga na-monitor ng PHIVOLCS na bumuti ang parameters ay ang pagbaba ng bilang ng volcanic earthquake, rockfalls at kahit ang pagbubuga nito ng gas at abo. Bumaba din ang sulfur dioxide emission ng bulkan. Sa kabila nito, pinaalalahanan ng PHIVOLCS ang publiko na patuloy na maging alerto. Nananatili pa rin ang mga aktibidad ng bulkan. Nagbabala din ang hensya sa publiko hinggil sa pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Silipin naman natin ang maliwanag na giant Christmas park sa Ortigas sa Pasig City. Naroon si Sujin Kim. Live, Sujin! Muling binuksan ng power distributor dito sa Metro Manila ang Liwanag Park upang magdala ng saya sa mga Pilipinong sabik magdiwang ng Pasko matapos ang pandemya. Puno ng mga makukulay na ilaw, isang higanting parol na nasa 60 talampakan, tradisyonal na Belen at Christmas tree. May lights tunnel kung saan napapalibutan ng mga bombilya ang isang mahabang lakaran. Pag pinasok naman ito, makikitang kaliwat kanan ang mga regalo. Tunay mo ngang mararamdaman na pinalilibutan tayo ng biyaya. Mayroon din namang binuo na sabsaban sa tapat ng kanilang Liwanag Park kung saan maaaring makita ang representasyon ng pagkakatawang tao ni Kristo kasama ang kanyang mga magulang na si Maria at Joseph. Para rin naman sa mga ayaw ng maglakad, may hinanda ring Christmas train dito sa compound kung saan pwedeng maikot ang mga exhibit habang nakasakay sa tren. May 16 na pasaherong pwedeng sumakay bawat ikot nito. Kung hindi man, pwede pa ring maglakad para makaipon ng steps. Ang Liwanag Park ay may temang Pasko City at nagbabalik upang maghatid ng liwanag at saya ngayong Kapaskuhan. Matatagpuan ang Liwanag Park sa Ortigas, Pasig City. Bukas ito sa publiko hanggang sa ika-6 ng Enero mula sa alas 6 hanggang alas 10 ng gabi, tuwing Lunes hanggang Webes at alas 6 hanggang alas 11 naman ng gabi, tuwing Biyernes hanggang Linggo, pati na rin sa mga idineklarang holiday. Kalugod-lugod ang pagbabalik ng Liwanag Park pagkatapos ng 3 taon. Kaya kung gusto nyong mamasyal, libre, walang bayad at pwedeng magpa-picture. Sujin Kim para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Sujin Kim. Isang linggo na lang session break na ng Kamara, kaya naman ang mga mambabatas doble kayod na maipasa mga mahalagang panukala at resolusyon bago magtapos ang taon. Kabilang na riyan ang mga hakbang na sumusuporta sa inisyatibong pangkapayapaan ng administrasyon. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Puspusan na ang mga hakbang ng mga kongresista para maipasa sa Kamara ang ilang mahalagang panukala at resolusyon bago magtapos ang taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kabilang na riyan ang 4 na concurrent resolutions na naglalayong pagtibayin ang mga inilabas na proklamasyon kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa pagbibigay ng amnestiya para sa ilang rebelding grupo sa bansa.
Sa ilalim ng batas, kailangan kasi ng concurrence ng Kongreso bago ito maipatupad. Sabi ni Romualdez, mahalagang mapairal ito para sa iba yung pagkamit ng kapayapaan sa bansa at sa ngalan na rin ng diwa ng Kapaskuhan. Sa isang press conference ng Makabayan Bloc, naglatag din sila ng wishlist ng mga panukala at resolusyong sana'y maihabol pa. Siyempre gusto sana natin magkaroon ng immediate hearing kaugnay sa PUV modernization program dahil ang deadline ay December 31. Sa bahagi naman ng pictures, Kong Arlene, inaasahan natin na maipapasa yung teaching supplies allowance, institutionalization ng teaching supplies allowance, na kung ito ay may papasa bago mag-recess at magkaroon ng BICAM later, ay magandang magandang pamasko sa ating mga kaguruan. Bilang bahagi naman ng paggunita ng International Anti-Corruption Day bukas, December 9, itinutulak din ng ilang mambabatas ang pinaigting na paglaban sa korupsyon dahil kapag nasugpo ito, tiyak na mas uunlad ang Pilipinas. Ayon kay Sibac Party List Representative Eddie Villanueva, kailangan ng iba yung hakbang para matigil na ang maling gawain sa bansa at dapat ay pagtulong-tulungan ito ng bawat isa. Una nang tiniyak ni Speaker Romualdez na basta't para sa kapakanan at ikauunlad ng buhay ng mga Pilipino, tiyak na pagtutuunan ito ng pansin ng Kamara. Melalas Moras para sa Bayan. At abangan, big-time oil price hike asahan sa susunod na linggo. At ano nga bang plano ng mga empleyado sa matatanggap na Christmas bonus? Alamin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Ngayong Sabado, sa aksyon, laban sa kahirapan. Ang mga batang may kapansanan ay araw-araw na humaharap sa malawakang stigma at discrimination. Pag nagkaroon ka ng kapansanan, nadodoble yung iyong gastos, kaya mas lalong na-amplify yung kahirapan. Alamin natin ang mga programa at serbisyo na dapat na ipinagkakaloob sa lahat ng children with disabilities. Sabado ng hapon, dito sa inyong People's Television. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring pagmula ng sunog. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Ngayong linggo sa Masters of the Game. Kinikilalang pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng Philippine basketball. Gumawa ng sariling daan at matunog na pangalan ang binansagang The Triggerman. Si Alan, isa sa mga genius sa basketball yan. Pakautak, alam mo, he's always 10 steps ahead. Nasa disco na yun, may hilig na talaga ako dahil at the early age, meron akong mga improvised gadget sa bahay para paglaro ng basketball. Masters of the Game. Ngayong linggo, alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Sa kasalukuyan, marami ang Pilipinang nakararanas ng pang-aabusong pisikal, emosyonal at sexual mula sa kanilang mga karelasyon. Sa paglaganap ng teknolohiya, lumalaki na rin ang bilang ng mga kaso ng online gender-based violence sa bansa. Ang nakakalungkot, isa lamang sa 3 babaeng naaabuso ang humihingi ng tulong para mawakasan ito. Panahon na para basagin ang katahimikan. Tapusin na ang karahasan.
Tuloy-tuloy ang konstruksyon ng mountain tunnels na bahagi ng Davao City Bypass Construction Road. May habang 2.3 kilometers ang tunnel na kasama sa 45 kilometers road project. Makatutulong ang proyekto sa pag-decongest ng traffic sa Davao City. Galing ang mga gamit o equipment sa pag-drill sa Japan sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Inaasahan din ng JICA na maturuan ang ating mga local engineer ng tunneling skills. Higit 13 billion pesos ang nilaang pondo sa mountain tunnels. Target na matapos ang Davao City Bypass Construction Road sa March 2025. Magandang balita para sa ating mga motorista dahil magpapatupad ng big-time rollback ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Base sa industry sources ng PTV, posibleng bumaba ng piso at 96 centavos kada litro ang diesel, habang piso at 81 centavos naman kada litro sa gasolina. Sa kerosene, may pagbaba ng piso at 34 centavos kada litro. Patuloy na namamayagpag sa Mobile Legends Bang Bang M5 World Championship ang Pinoy esports team na AP Bren. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Umabante na sa knockout stage ng M5 World Championship ang Pinoy esports powerhouse na AP Bren. Pinagharian ng koponan ng Group C ng torneo ng talunin ang Burmese Ghoul ng Myanmar, Team Flash ng Singapore at Team Lilgun ng Mongolia. Sa pagtatapos ng unang round, perpektong 3-0 match record at 6-0 game record ang naitala ng Bren. Bilang isa sa dalawang teams na nananatiling undefeated, inaasahan ng Bren na malaking target ang nasa kanilang mga likuran. Sa kabila nito, sanay naman sila sa pressure, sabi ni Coach Brendon Lin Pesebre. Actually, wala naman pong pressure kasi kami yung team na for the past year, this year, sobrang dami namin na nilarong tournament. Halos lahat kami yung tournament favorites. So, babala naman ni Head Coach Francis Ducky Glindro, marami pa silang pasabog na ilalabas pagdating ng playoffs. We're looking forward to play at the topmost level when the knockout stages comes in about a few days. So I know everyone or every other team in there has something in their pockets. We'll dig deep on ours, scrape the barrel from whatever that's left out of our creativity and bring out our A game. Susunod na makakatapat ng Bren ang Siusun ng Cambodia sa linggo, December 10. Samantala, sa lower bracket naman bumagsak ang Blacklist International dahil sa isang upset loss sa mga kamay ng Turkish team Fireflux Impunity. May pag-asa pa rin umabot sa finals ang Blacklist pero hindi ito magiging madali dahil susunod nilang makakatapat sa Sabado, December 9, ang Onyx ng Indonesia na isa sa mga title favorites ngayong taon. Sa EMV Convention Center sa Quezon City, idaraos ang M5 playoffs bago lumipat ang aksyon sa Rizal Memorial Coliseum simula December 15 hanggang 17. Rafael Bandayrel para sa Bayan. Samantala, muling makakapaglaro ng full contact basketball ang anak ni LA Lakers superstar LeBron James na si Bronny ng University of Southern California Trojans. Matatandaang nakaranas ng matinding medical emergency ang nakababatang James noong Hulyo nang himatayin habang nag-iensayo dahil sa cardiac arrest. Sa kabutihang palad, tuluyan nang nakarecover ang 19-year-old NBA prospect. Ayon sa LA Times, kinumpirma na rin ni USC head coach Andy Enfield ang nalalapit na season debut ni Bronny para sa Trojans. Bilang pag-iingat, sasailalim muna sa minutes restriction si James sa kanyang unang collegiate game kontra Long Beach State sa darating na linggo o Lunes sa Pilipinas. At yan ang latest sa mundo ng palakasan. Ako si Sheila Salaysay ng PTV Sports para sa Bayan. Batikang aktres na si Annabel Rama maibinunyag kaugnay sa kumakalat na isyong hiwalayan ni Richard Gutierrez at Sara Labati. At Pantone, may napili ng kulay para sa susunod na taon. Yan at iba pa sa ulat showbiz ni Catlea Antonio. Matapos ang kaliwat ka ng haka-haka sa isyong hiwalayan ni Richard Gutierrez at Sara Labati,
Nagsalita na ang nanay ng aktor na si Annabel Rama kaugnay sa issue. Aniya, 1 buwan na nasa bahay ang kanyang anak at unti-unti na raw nitong inililipat ang gamit sa Alabang dahil lilipat na raw ito sa kanila after ng Pasko. Nang tanungin siya kung ang ibig sabihin ba nito ay hiwalay na ba talaga ang dalawa, ang tugon niya ay hindi pa siya pwede magsalita hinggil sa issue. Pero ang tanging masasabi lang niya, nasa bahay niya ang aktor. Kinumpirma rin niya na kasama ni Richard ang 2 kanilang anak. Hindi pa rin naglalabas ng pahayag sina Richard at Sarah sa kumakalat na hiwalayan nila. Samantala, inilabas na ng Pantone ang inaabangang Color of the Year na Peach Fuzz, ang napiling kulay para sa susunod na taon. Ayon sa Executive Director ng Pantone, pinili nila ang nasabing kulay dahil may katangian itong radiant, warmth at modern elegance. Ang nasabing kulay din ay sumasailalim sa pagmamalasakit at kolaborasyon. Inanunsyo naman ng Bonifacio High Street na ang K-pop group na Red Velvet members na sina Irene, Suji at Wendy ay inaasahang magpe-perform sa New Year's Countdown event na gaganapin sa Bonifacio Global City sa Taguig sa December 31. Kabilang din sa listahan ng mga performer ay ilang OPM artists na sina Ellie Buendia, KZ Tandingan, Zach Tabulto at Adi. Katlea Antonio para sa Bayan. Samantala, muling nagpaalala ang mga health experts sa taong bayan na maging maingat sa mga salo-salo ngayong Kapaskuhan dahil sa maaring maging epekto nito sa kalusugan, kalaunan. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Ngayong holiday season, asahan na ang kaliwat ka ng handaan. Pero paalala ng isang health expert, hindi masamang mag-enjoy, ngunit kinakailangang mag-ingat at maghinay-hinay pa rin sa pagkain. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, ayon kay Dr. Don Robespierre Reyes, Chair ng Philippine Heart Association Council on CPR, dapat iwasan ng mga matatamis na pagkain, lalo na ng mga diabetic. Kapag kasi sobrang tumaas ang level ng asukal, maaaring mauwi ito sa emergency situation at ikamatay ng isang diabetic. Pagdating naman sa mga maalat na pagkain, maaari itong magdulot ng pagtaas ng blood pressure na pwedeng mauwi sa heart attack o stroke. Kasama din sa kanyang pinaiiwasan ay ang mga matatabang pagkain. Yes, taba, nagiging nai-impact sa ating mga ugat, nagiging sanhi ng heart attack o kaya stroke o kaya pagbabara ng ugat sa mga parte ng katawan. Pero kailangan natin intindihin, ang taba po na ito, it will take time. It will take time po bago po talaga kumapit at makapag-ipon ng matindi po sa ating mga ugat. Para sa mga madalas kumain ng mga ganitong pagkain pero hindi nagkakasakit, paliwanag ng eksperto, may kinalaman ito genetically pero huwag papakampante dahil maaaring singilin ng katawan kalaunan. Sa paniniwala namang madadaan sa pag-eehersisyo ang pagkain ng marami, ayon kay Dr. Reyes, hindi lahat nasusunog o nababurn dahil ang iba ay naiipon sa katawan tulad ng kolesterol na kumapit na sa ugat. At sa mga nangangatwirang meron naman silang maintenance medicine. But then again, we are promoting a behavior that is not helpful sa pag-promote ng good health. So, ang sinasabi po namin sa mga pasyente natin ay useless po ang gamot kung ang behavior po natin ay hindi rin maganda. So, tatandaan po natin kapag tayo po ay kumain ng sobra, yung mga pinagbabawal ay kinakain pa rin natin, ang magiging epekto po niyan ay baka lalong madagdagan po ang dosage ng ating gamot. Binigyang din niya na may hangganan na ang bisa ng gamot. Habang pagdating sa alcoholic drinks, kahit ito pa ay wine, ang sobrang pag-inom ay maaring mauwi sa pangingisay o panginginig ng puso o holiday heart syndrome na posibleng ikamatay. Naniniwala ako na hindi naman po kailangang i-deprive ang isang tao ng mga pagkain na hinahanda sa Pasko. Alamin lang po natin kung gaano po kadami ang pwede nating kainin kada kumakain po tayo. Let's take all food in moderation. Lahat po na ating gagawin in moderation para magkaroon po tayo ng more Christmases to come. Mainam anya sa handaan na sabayan ng gulay at prutas na sagana sa fiber. At laging tandaan ang anumang sobra ay nakakasama. At para na rin sa mas masayang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Rod Lagusad, para sa Bayan. Matatanggap na ng mga empleyado ng gobyerno ang kanilang year-end bonus o YEB at cash gift o CG na may kamuang 69.4 billion pesos. Ayon yan kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Ang YEB ay katumbas ng isang buwang sweldo, habang ang CG o cash gift ay 5,000 pesos. Ipinahayag ni Pangandaman na ang bonus na ito ay simbolo ng pagpapahalaga
sila sa pagsusumikap at sakripisyo ng mga manggagawa sa gobyerno na nag-aambag sa muling paggana ng ekonomiya. At natapos po ang 12 buwan na pagtatrabaho, siyempre, pinakaabangan ng mga empleyado sa pagtatapos ng taon ang Christmas bonus. Kung kasama ka sa maswerteng mabibiyayaan ito, tinanong namin ng ilan nating mga kababayan kung saan ba nila gagastusin ito. Yan ang ulat ni Soo Jin Kim. Kada Pasko, ganito ang eksena. Buwis buhay na mga palaro, kinakarir ang mga costume, at marugdob ang panalangin mabunot sa raffle. May mauwi lang na biyaya ngayong Pasko. Pero syempre, ang pinakahihintay ng lahat, ang inaabangang bonus. Sa dami kasi ng gastos sa handa at regalo, masarap din sa pakiramdam ang may abot kahit mumunting magpapangiti lang sa kapamilya, inaanak at kaibigan. Tulad na lamang ng mga lalaking ito na todo bigay sa harap ng ATM machine bago i-withdraw ang kanilang bonus. Pero ang inyong Christmas bonus, saan nyo gagamitin? Sabi ni Janice, gagamitin ko siya sa school and sa panghanda rin para sa Christmas. Si Tristan naman na isang virtual assistant, Panginom, panggastos after ng 2022. Si Windy, ayaw na maging pabigat sa kanyang magulang kaya sa pag-aaral na lamang niya gagamitin ang kanyang bonus. Bala ko po gamitin po siya for scholarship for 4th year and para po sa second sem. One of the reason po kung bakit gagamitin ko siya for scholar kasi ayoko na pong mahirapan yung parents ko na mag-isip ng bayarin sa school and I think kaya ko naman pong mag-work. Kung isa kayo sa swerteng makatatanggap ng bonus, siguraduhin tipirin at magtira pa rin. Dahil kasabihan nga, huwag ubos biyaya, bukas nakatunganga. Soo Jin Kim, para sa Bayan. Bayan, humakot ng parangal ang inyong PTV kasama ang Ulat Bayan sa Anak TV Awards for 2023. Narito ang ulat. Mga programa na child-friendly at child-sensitive at tumutugon sa pangangailangan ng mga bata at kabataan. Ito ay ilan lamang sa mga pinagbatayan sa paggawad ng Anak TV Seal sa ilang mga piling programa sa telebisyon at online sa isinagawang Anak TV Awards 2023. Naging panauhin sa naturang programa si Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil na binasa ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I join all our TV networks, artists, journalists, and other distinguished media professionals, as well as parents and educators, in this much-awaited Anak TV Seal Awards. Let me first thank Anak TV for making everything possible through your steadfast determination to nurture the holistic development of our youth through the promotion of more responsible TV viewership. I congratulate the recipients of the Anak TV Seal Awards as well for your unwavering dedication in creating quality contents that help mold our children's values so that they will become well-informed, compassionate, and socially conscious Filipinos. It is worth mentioning that the younger generations learn social behaviors by observing adults and role models. So let us provide them with the necessary guidance in their consumption of media and encourage them to watch shows that will teach them how to engage effectively with their peers, elders, and communities. I enjoin all Philippine TV networks, artists, and journalists, among others, to wield your power to utilize your platform in promoting media and online literacy and advocating child-sensitive content. Continue to work with this administration in shaping a more positive, nurturing, and inspiring media landscape for Filipino children by expanding your awareness of the needs of your young audience. Together, let us create a healthy environment that taps into the potential of the Filipino youth, encourages them to civic involvement, and motivates them to give back to their communities. Mabuhay ang Anak TV, mabuhay ang kabataang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayon sa
sa pamunuan ng Anak TV, naging mabusisi ang naging pagpili sa mga awardees ng Anak TV Awards. Ang mga ito ay dumaan sa evaluation ng mga adult jurors mula sa iba't ibang larangan at nagkaroon din ng online voting. Thank you for waking up early for this morning celebration and welcome to INC Museum. Napakaganda na museum, a courtesy of INC. Sa People's Television o PTV, 6 na programa sa telebisyon ang ginawaran ng Anak TV Seal. Ito ay ang Schoolmates, PTV Sports, Public Briefing, Public Eye, Rise and Shine Pilipinas, at ang primetime newscast ng PTV, ang Ulat Bayan. Well, of course, ibig sabihin na yung ating mga ginagawang programa sa PTV ay wholesome at child-friendly. Magpapatuloy po kami sa paggawa ng mga segment na makakatulong na luminang sa kaisipan ng mga bata. Maraming salamat po sa Anak TV Awards at sa lahat po ng mga bumoto sa mga programa po ng PTV para magkaroon po ng Anak TV Seal. Patuloy po itong magiging inspirasyon sa amin at lagi pong paalala na may mga bata pong nanonood sa ating programa at isaalang-alang po natin sila. Marami pong salamat Anak TV Awards at patuloy niyo po kaming magiging katuwang sa pagsusulong po ng inyo pong mga advokasya. Lahat ng bumubuo ng PTV mula sa aming mga scriptwriter, researcher, producer, director, mga cameraman, at pati na rin sa aking mga co-hosts, lubos ako nagpapasalamat sa maagang pamasko ng Anak TV sa pagpaparangal at pagkilala sa Schoolmates bilang Anak TV Seal Awardee ngayong taon na ito. Makakaasa ang ating mga schoolmates, ang mga magulang natin sa mga bahay, at ang Anak TV na talaga namang i-uphold namin at i-maintain namin ang paggawa ng safe space para sa ating mga kabataan na gawing child-friendly ang mga bawat programa at ang mga bawat ideya na ipapalabas ng aming programa. Sana'y patuloy ang suporta ng ating mga schoolmates at mga magulang at ang mga media award-giving bodies na katulad nitong Anak TV para mas lalong magkaroon ng plataforma ang ating mga kabataan upang makaisa, makibahagi at makialam sa mga usapin ng ating bayan dahil naniniwala kami dito sa Schoolmates na sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Bukod sa mga programa sa telebisyon, ngayong taon ay pinarangalan din ang ilang mga child-friendly at child-sensitive online programs. At kabilang na dito ang isa sa mga online program ng PTV na Alam Mo Ba? Ang Anak TV Awards ngayong taon ay ginanap sa INC Museum sa Quezon City. Dinaluhan ito ng iba't ibang mga personalidad mula sa iba't ibang mga network at maging na mga online personality. Dayan Kirer para sa Bayan. At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Maan Macapagal para sa Bayan. Patuloy na maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako si Dayan Kirer para sa Bayan. Congratulations sa PTV, Ulat Bayan, Dayan. Yan, pati PTV Sports. PTV Sports, so, sa lahat ng mga programa na PTV. At Bayan, 17 days na lang, Pasko na hanggang sa Lunes. Ako po si Aljo Bendijo, kasama ang buong bayan para sa Bagong Pilipinas. Anak TV, oh.